Gusto nyo ga magkaroon ng mga panaginip kapag kayo natutulog? Okay. Wala, kung gayon, kung gusto ninyo kayo managinip kapag kayo natutulog, maglagay lang kayo ng ganare sa ilalim ng inyong mga unan kapag kayo natutulog. Yun, magandang buhay na naman sa inyo mga kaibigan. Welcome back sa ating munting channel. Gusto nyo nga ba na managinip kapag kayo natutulog? Wala, maglagay lang kayo ng ganare sa ilalim ng inyong mga unan. So, RA si San Joseng mapanaginipin o RA ang kanyang figura. Si San Joseng mapanaginipin. Hindi siya si San Jose na kabiyak naman ni Inang Maria, siya si San Jose o si Jose na anak naman ni Jacob kay Raquel. So ipinanganak ni Raquel yan matanda na sila at matanda na rin si Jacob, kaya naman kamahalang anak iyan ni Jacob. At iyon naman naging dahilan ng pagkainggit ng kanyang mga kapatid. So kinainggitan siya ng kanyang 10 mga kapatid. Kapatid niya iyon sa ama. So, si Jacob mayroong iba't ibang asawa at nagkaanak siya ng 12. Pang 11 iyang si Jose. So nung 17 taon na yang si Jose nag-umpisa na siyang managinip. Ang isa sa mga panaginip niya nga yung nasa bukid daw sila ng mga kapatid niya, nagbibigis ng trigo at tumayo ang kanyang binibigis, at ang mga binibigis ng kanyang mga kapatid na trigo, mga binigis yumukod sa kanyang binigis. So ikuninto niya iyon at ang sabi sa kanya ano ang ibig mong sabihin, maghahari ka sa amin? Ala, lalong nainggit sila kay Jose. Minsan pa nanaginip ulit si Jose na napanaginipan niya na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin yumukod sa kanyang harapan. Kinuwento niya rin ito sa kanyang ama at nagalit pa sa kanya si Jacob. At ang sabi ni Jacob, anong ibig mong sabihin? Kami, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid yuyukod sa iyong harapan. Ano bang malay ni Jose doon? Nananaginip lang naman siya. At dahil nga doon lalong nainggit sa kanyang mga kapatid niya, binalak siyang patayin. Subalit ang ginawa na lang ipinagbili na lang siya sa mga Ismailita. At yun namang Ismailita ibinenta siya kay Potifar. So si Potifar ay punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. So naging alipin ni Potifar si Jose, at habang nandun siya pinagpala naman siya ni Yahweh. So natuwa si Potifar at ngayon nga palagi siyang nagtatagumpay. Kaya naman ang ginawa niya kay Jose ginawa niyang katiwala sa kanyang bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potifar dahil iyon kay Jose. At noong mga panahong iyon si Jose makisig, matipuno, kaya naman nagustuhan siya ng asawa ni Potifar. Makailang ulit na sinasabi ng asawa ni Potifar kay Jose na sipingan mo ako, subalit ayaw naman ni Jose, at siya nga may takot sa Diyos. Nang minsang walang tao doon sa kanilang bahay, si Jose laang at ang kanyang amo na asawa ni Potifar, nagsusumamo na naman itong yung boss niyang babae, asawa ni Potifar, na sipingan siya, subalit tumakbo si Jose palabas. Ngunit ang kanyang balabal naiwan. At dahil nga sa sama ng loob nitong asawa ni Potifar at hindi napagbigyan ni Jose, kahit sino naman binaligtad niya si Jose at nagsumbong siya kay Potifar na siya pinasok sa kwarto ni Jose at gustong halayin. Kaya naman nagsisigaw daw siya, at nang siya nagsisigaw nagtakbo ng palabas itong si Jose, ngunit naiwan ang kanyang balabal. Sa galit ni Potifar nang malamang iyon ikinulong itong si Jose. Ngunit sa kulungan sinamahan pa rin siya ni Yahweh. Pinagpala pa rin siya at naging mabait sa kanya yung bantay ng kulungan. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng bilanggo. Minsan ang tagapangasiwa ng inumin ng paraon
at ang punong panidero kapwa nagkasala. Sila ikinulong sa kulungan na kasama si Jose. Nanaginip ang dalawang ito at naipaliwanag ni Jose ang kanilang panaginip, at na ito ang panaginip ng tagapangasiwa ng inumin ng paraon. Ang sabi niya, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipot ng dahon ito, namulaklak na rin at kaagad nahinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang saro ng paraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa paraon. Ang sagot ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipatatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa paraon. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo. Nang marinig ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng isa, nagkwento rin siya. At ito ang kanyang sinabi. Napanaginipan kong may sunong daw ako na 3 bakol. Ang nasa ibabaw ay may lamang iba't ibang pagkaing hinorno para sa paraon. Ngunit ang pagkain ito ay tinutukan ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipatatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. Pagkatapos ay ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. At pagkalipas nga ng 3 araw, kaarawan ng paraon, ibinalik sa tungkulin ang tagapangasiwa ng inumin at ipinabitay ang punong panidero. So bukod sa mapanaginipin itong si Jose, binigyan siya ng karunungan ng Diyos na makapagpaliwanag ng mga panaginip. At ayan nga, pagkalipas ng 2 taon, ay nanaginip ang paraon. Pinatawag na niya ang lahat ng marurunong at mga salamangkero sa buong Ehipto, subalit walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip. Hanggang sa maalala nga ng punong tagapangasiwa ng inumin ng paraon, itong si Jose. Agad niyang pinatawag si Jose at ikinuwento niya dito ang kanyang panaginip, at iyon naman nabigyan ng kahulugan ni Jose. Sinabi ni Jose na 7 taong mananagana at 7 taon ding magkakaroon ng tagutom. So kung ano man ang panaginip ng paraon, mababasa ninyo yan sa Genesis 41. So ayun na nga, wag na nating pahabain pa masyado. Kung gusto ninyo ng maganda at buong detalyeng kwento, basahin nyo sa Biblia. Mag-umpisa kayo sa Genesis 29. So dahil doon sa ginawa ni Jose, ginawa siyang tagapamahala ng buong Ehipto. Naging gobernador siya at pangalawa sa paraon. Binigyan siya ng paraon ng bagong pangalan na Sapen at Paneya. Binigyan din siya ng asawa na ang pangalan ay Asenat. So ayun na nga, tama nga ang sinabing kahulugan ng panaginip ni Jose. At ayun nga, nag-umpisa na silang managana ng 7 taon. Inipon nila ang 5 bahagi ng ani at ikinamalig para sa paghahandaan nila sa darating na 7 taon naman na tagutom. At pagkatapos nga ng 7 taon na pananagana, dumating na nga ang 7 taon na tagutom, at iyon ay naranasan hindi lang sa buong Ehipto kundi sa mga kalapit na bansa. Ganon din ang bansa na kung saan nandun ang kanyang ama na si Jacob at ang kanyang mga kapatid na 11. So walang ibang mabibilhan ng pagkain nun kundi sa Ehipto lamang. At ang nagbebenta ng pagkain, ang namamahala ay si Jose. Kung sino ang bibili, kay Jose sila lalapit. Nang mabalitaan ito ni Jacob, agad niyang pinapunta doon ang kanyang mga anak. So iyan yung mga walang hiyang kapatid ni Jose na naghulog sa kanya sa balon at nagbenta sa mga Ismaelita. So nang dumating sila doon sa harapan ni Jose, agad silang yumukod. So nakilala agad sila ni Jose, pero hindi si Jose nagpalata. At doon niya naalala ang kanyang panaginip na nagbibigkis sila ng trigo at ang kanyang mga kapatid, ang mga binigkis nito yumukod sa kanyang binigkis na trigo. Noon niya rin naalala ang kanyang panaginip na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa kanyang harapan.
So napakaganda ng kwentong ito, marami pang mangyayari dito, subalit kayo na ang bahalang magtuloy. Mababasa nyo yan sa Genesis. Mag-umpisa kayo sa Genesis 29. So napakaganda ng kwentong ito ni Joseng Mapanaginipin. At kung babasahin ninyo at isa sa puso ninyo o uunawain ninyo ang binabasa ninyo, maantig ang inyong puso't damdamin at baka kayo maluha din. So hindi alam ng mga kapatid ni Jose na si Jose na mismo yung ibinenta nilang kapatid nila ang ngayon ay namamahala na ng Ehipto, at yun na yung niyukodan nila. So maganda talaga ang kwentong ito. Kaya naman nilikha ang rebulto o ang figurang ito ni San Jose na Mapanaginipin. So makakabili kayo niyan sa mga simbahan, sa mga simbahang Katoliko. At kung gusto nyo na magkaroon din ng mga magagandang panaginip, maglagay din kayo sa ilalim ng inyong unan kapag kayo matutulog na. So tagal na sa akin itong si San Joseng ito, at ako nananaginip din halos gabi-gabi. Minsan mayroong malinaw, minsan mayroong malabo, minsan nga naabutan ko pa ang sarili ko habang ako'y nananaginip. Naabutan ko pa, nagigising ako na ako'y nakangiti pa, at nasasabi ko na lang, panaginip lang pala. So kung gusto nyo rin managinip, try nyo. Shout out sa iyo Jan Alog at ang Hiwaga ng Kalikasan. Hanggang sa muli, good luck, God bless, at ingat ako kayo palagi.